PNP. Ay, naku, mag-isip kayo, mahati ang AFP tsaka PNP nyo because this professor knows. She knows. She knows because she taught them. They know, she knows na she's not the only professor. Ang daming professor sa PMA. Alam nila kung ano yung timpla ng mga junior officer. Na yung iba, mga kernel na. Hindi lahat yan nabibili. Hindi lahat yan napapangakuan. You know why? I know why, because galing ako dyan eh. Galing dyan sila Honasan, na noon, Lieutenant Colonel, yung klase nila, nag-mutiny, nag-kudeta. Oh, part ng history. Ano kayo? Anong history kayong nasa ropor kayo, no? Nung tinuturo yung history. Pinanggalingan natin, may mga colonel, lieutenant colonel sila at that time. May mga general na tumayo para sa taong bayan. Cañeso, Almonte, Mison, di ba? Luga. May mga general na hindi pumapayag naggaguhin at babuyin yung organisasyon. Mangyayari na naman ngayon yan. Ang titigas ng kukote nyo. You think you know what you're doing? Of course not. Because you are committing so many mistakes and we are now here in the verge of a revolution. We are here in the verge of civil war. Sino may gawa? Taong bayan? Duterte? Hindi. Kayo. Hinuli nyo eh. Tore, ikaw, naka-contribute ka. Kala mo, you're doing it properly, you're doing it right. Tapos sasabihin mo na lang, hihugas kami ka eh. Sabihin mo, sumusunod lang ako eh. I'm like a good soldier. I am following the commander-in-chief. Hindi ganun ang dapat na thinking. Because you only follow orders that are constitutional, that are lawful. You do not follow stupid, illegal orders. Nakalagay sa konstitusyon natin, mga PNP, a person is accorded, he is presumed innocent until proven guilty otherwise in a court of law. A person is entitled to life, liberty, and property. Anong ginawa nyo kay Duterte? You endangered his life. 300 yung kanyang sugar. Kung namatay yun, revolusyon yun. Ay, nako. Tapos meron kayong mga troll, mga troll farm na nakaantabay at sige-sige na bumibira. This administration is a demonic one. Walang niya kayo. And you are pitting the Filipinos against each other. Now, okay lang, sige, ganun ang gusto nyo mangyari. Magpatayan ng Pilipino, okay lang yun. Mas maraming Duterte. Kahit anong numero gamitin nyo, talo kayo. Ginagawa, kaya nga ang style ninyo, 2 steps forward, 1 step backward. To gain. It's a daily thing to gain yung to put into effect yung plano nyo. It's all political. It's all a thirst for power and riches. No? Pera ng taong bayan. Yun, ganun kasimple. At para doon sa mga Pilipinong hindi naintindihan, go ahead, wala na kaming panahon para sa inyo. Bahala kayong maniwala kayo sa narrative ninyo. You stand with them. You stand with government. You stand with the demons. No? Because the coming civil war, the coming revolution is going to be bloody kung hindi iiwasan. Kaya nga kami nagbablog, gusto namin iwasan eh. Hanggat papano, ayaw namin na may Pilipino na masaktan eh. Gusto namin na maayos to peacefully eh. Pero sa ginagawa ninyo, hindi eh. Ang tao talaga mag-aarmas na eh.
Mag-aarmas na yan. Gustong-gusto na eh. Mga nakakusap na yan. Gustong-gusto na nang pumatay eh. Bitayin kayo lahat eh. Yun yung ano ng tao ngayon. Ang masama nun, kung kakampi pa kami doon. Pagka kumampi kami doon, patayan tayo. Ang yayabang ninyo kung magsasalita. Tapos ang sasabihin nyo, mga Duterte, tae. Dutae. Putaragis kayo. Ang lakas ng loob ninyo. Ano, kasi hawak ni Armed Forces? No, hindi nyo hawak yung Armed Forces. Mahati ang Armed Forces. Na? Gusto nyo subukan natin? Mahati yan. Pagka naglabasan ng taong bayan at tumayo, mapipilitan magdesisyon yung Armed Forces, mahati man yan. Ano, tatakutin niyo yung mga men in ranks? Hindi. Ang gagawin ng taong bayan, sa nakikita ko, tingin ko, the people will be so pissed off that they will abolish the entire armed forces and the entire police force. Saka, ngayon lang mangyayari sa history natin. In all the glory of the AFP and the PNP, in all the kwento from PC, Philippine Constabulary noon, hanggang naging PNP siya, nakurap yung Constabulary, binago yung pangalan, ginawang PNP, Philippine National Police. All these generals that came in and out, kasama sila Lacson dyan, si Mamang Pulis, sila Bartolome, lahat sila, muntik na si Magalong. Pero na ano siya, he went for the truth. He sacrificed career. May paninindigan yung tao, yung mayor ng Baguio. No? And there is a clamor na mag-national siya after his graduation from being mayor of Baguio. Pwede. So, ang ano dyan, ang masisira, sira na nga yung AFP tsaka PNP. Imagine all the colorful stories about the AFP, di ba? World War, tapos nun yung ano na yan, yung Korean War na yan, grabe, di ba? Insurgency War, secessionist ng ating mga kapatid na Muslim. Ang daming kwento at iningatan yung mga nakaraan na opisyal, iningatan nila ang institusyon. Anyari, bakit ngayon hit na hit ng tao yung institusyon? Doon kami nababagabag. Kaya nga sinasabi ko the people, when they rise up in anger, declaring a revolution, can easily disband the entire armed forces kung di kayo papanig sa taong bayan. And they will create a new one. Sila nagpapasweldo. Sila we the sovereign Filipino people. Ano, magmamatigasan kayo? Hindi. Kaya nga, there will be a break sa tingin ko. There will be a break. Mahati. Matitira dyan, general. Mga general. Yung mga colonel, lieutenant colonel, down the line, they will break away. Ang pagkakaiba lang dati, merong RAM, Reform the Armed Forces Movement. Sinabi ko na yan tapos yung later years, may SFP, Soldiers of the Filipino People, at saka YOU, Young Officers Union. Ngayon, wala. Pero it can happen spontaneously kasi merong internet ngayon. Hindi kagaya dati, tawag-tawag ka, hindi pa ganitong cellphone, no? Tatawag ka, hello, party line. Pero ngayon, with the click of a finger, makontak mo na hanggang Mindanao. Cell site, etc. May internet, ang information ang dali. Kahit may disinformation, by this time, itong mga opisyal at mga sundalo ay meron ng pinapakinggan na tiwala sila na hindi fake news. So, tingin ko mahati. Yun yung mahati. Kasi doon yung mga indikasyon May mga chatter sa group chat nila, may chatter sa mga
mga alma mater, by class or by association. Some are silent, but they know what's wrong. And they're just waiting for the right time. May tatayo. Kung may tatayo o wala. Pagka tumayo ang taong bayan, yun na yun. Tatayo ang taong bayan. Buo taong bayan. Kaya nga, if people are united, nagdedelikado tong administration. Kaya ang inaano nila, sirain. Kaya nga ang suggestion ko lang sa mga grupo, unite. Tama na muna yung siraan. Tama na muna yung kanya-kanyang agenda. Tama na muna yung excuse me. Tama na muna yung kanya-kanyang ambisyon. Excuse me. Kaya mas maganda isa lang ang pakay, no? One time, big time. Ganun ba? Para hindi kayo nakakainis na rin eh. Pagod na yung tao eh. No? Pagod na. At make sure na kayo yung nasa harap. Kayong mga senator, kayong mga tumatakbo, kayong mga leader, tumayo kayo. Kita-kita ba sa harap? Lead the people, not only one person. Mas maganda yung nakita ng tao, nag-unite talaga lahat ng grupo. And then, yung mga nasa AFP at mga PNP na matino, automatic yan. You will be, yung matitino, you will be incorporated do sa bago. Kung mangyayari yun. Tingin ko mangyayari yun. Kasi sobrang galit ng tao eh. Talagang papatay na yung tao eh. Pigilin mo, galit na galit eh. Kay Torre, galit na galit ang mga tao. Sobrang galit kay Torre. Kay Tamba rin. Kay Bongbong rin. Si Bongbong, yung galit nila ng tao dahil sa command responsibility. Ikaw ang presidente, gago ka eh. Pinabayaan mo, sinayang mo yung boto ng tao. Panay pangako ka. Yung kay Tamba, dahil sa ambisyon mo, galit na galit sa'yo, tsaka yung pangungurakot ninyo. Yung kay Torre, dahil sa sunod-sunuran ka, no? Pati pamilya mo, dadamay ng tao eh. Yun nadidinig ko mga kwento eh. Kaya nga, pero yun nga, ang chismis nga, nakasafety na yung pamilya niya eh. No? So, yung mga ganong kilos, mababasa mo eh, at the back of their heads, alam nila matatalo sila. Kaya sinesafety ng mga pamilya. Okay? At the back of their heads, alam nila na anytime puputok yan. Galit ang tao. Maglalabasan yan, armado. Lahat ng tao. Anong gagawin mo? 1,000,000 tao may tirador. Maubos yung tirador sa palengke. Na lahat may tirador, may daladalang holen. Yun yung bala. Tapos ilo-long shot niyang ganyan, yung mga nakapwesto doon ng polis. Gagamitan nyo ng baril. Sige, gamitin nyo ng baril. O de lalong nagalit ang tao. Anong karanasan natin? Bumaril kayo sa rebelde, bumaril kayo sa Muslim, pinta kasi ang abutin mo. Lalong tatapang. Kaya hindi sagot yung baril. No? Antras kayo. Tabi. Galit ang tao. Antras. Ang unang pumutok dyan sa inyo, patay kayo. That's why I am always blogging about yung December 89 ko eh. Pinatanggal yung baril ng mga sundalo. I'll say it again. Yung mga hindi pa naintindihan, pinatanggal, nag-surrender na yung mga, ayaw nga gamitin yung surrender eh. No, so, babalik sa barracks, return to barracks. That's the term that I recommended that will be used in the entire negotiations between government, 6 lang kami, at dagdag doon si General Luga, retired, 6 kami na active, no? Tapos noon, and between the officers of the First Scout Ranger Regiment. So, ang usapan,
Okay, balik sa barracks. Tapos nun, nung umaga na, sinabi nila, babalik na sa barracks. Nagdabugan yung mga sundalo. Sabi nila, kung ayaw ng mga opisyal, mga PI, kung ayaw ng mga opisyal natin, kami na lang magdadala. Yun yung posible mangyari ngayon. No, so, sinabi ng isang officer na tanggalin yung mga magazine, yung bala. Nagdabugan lalo nagalit. Pasok si Enrique. Pasok. Makinig. Sino nakakilala sa akin? Tapos nun, from here, mamarcha kayo palabas, pabanik ng kampo. Pinakita nyo sa buong mundo na disiplinado Ranger Regiment. Huwag nyo dungisan yung pangalan ng Ranger Regiment. Pwede mangyari ngayon. Na alam ng taong bayan yung AFP tsaka PNP, matino na organisasyon. Huwag nyo dungisan. Di ba? Pwede mangyari ngayon. So, sabi ko, isaksak ang magazine. Saksak ang magazine. Ikasa. Tapos walang manggagaling na unang putok sa inyo. Sa mga ranger. Nag-surrender na nga, babalik na ng barracks. Meron pang bala, nagkasa. At sabi ko, tactical. Ibig sabihin nun, alerto kayo. Pagka merong pumutok sa gobyerno, ibig sabihin, niloloko tayo ng gobyerno. Banatan nyo, tapos nun, balik sa Makati, I will lead you. O ano nangyari? Sinabihan yung gobyerno, huwag nyong ikabit yung magazine ninyo, tanggalin yung magazine nyo. Pwedeng mangyari ngayon. Yung taong bayan ang baka lumabas ng armado. Nasasabihan yung mga taong bayan, napakadelikado ng sitwasyon nyo kasi pwedeng pasukan no? Pero pagka sinabihan mo yung mga taong bayan, pagka meron diyang gulpi sarado yon. Pagka may nanirador dyan, may nantaga dyan, may nansaksak sa mga kababayan natin, gulpi sarado yon, pokpokin, basagin niyo yung ulo, ganon. Ganon yung not, kumbaga magdadala sila ng gamit pandepensa. Kasi wala na silang maasahan sa AFP at saka sa PNP. Yun yung inaalala natin. Wala nang maasahan. Imbis na kayo to serve and protect, you are serving and protecting your own personal interest. Ngayon, may matitino. Ayaw nila. Kaya nga, magbe-break away. Ganun ang mangyayari dyan. Yung mga matitino dyan, kakalas. Doon sila sa taong bayan. And then it will be history. Yun yung masakit na nightmare. Nightmare yun. Sipin mo, ikaw ang AFP, PNP, tapos nun, lumabas ang taong bayan na milyon, tapos nun, may armas. Diyos ko. Wala silang pakialam sa gun ban. Wala. Bakit ka mag-gun ban? Gagawa nga kayo, binayolate yung konstitusyon ano yung right ng Duterte? Ano yung right ng tao na life, liberty, property, yung right ng due process? Wala. Ay, ba't re-respetuhin ng taong bayan? Bakit re-respetuhin yung batas natin? Ano yan? Gago kayo? Pagka kayo nag-interpret ng batas, pwede. Pero pagka yung tao, hindi pwede. Ay, gago. Huwag nyo kaming bulahin. Niloloko nyo kami. Kaya nga galit ang tao sa inyo. So, yun yung pwede mangyari. Kaya nga, anytime, pwedeng pumutok yan anytime. Ay, nako. Sakit ng ulo nyo. Because, pagka iniisip ko nga yun, nightmare yun Sakit sa ulo ng AFP tsaka sa PNP yun. Anong gagawin nyo? You will get all your PNP and AFP there, standing, in phalanx, na nakaharang, armado. Tingin nyo, matatakot yung taong bayan sa inyo? Hindi na matatakot. Kasi galit na galit. Ginalit nyo yung taong bayan. Ginalit nyo. Huwag nyo tataboyin, huwag nyo nga harangan. Armado
armado na. O paano? Paano kung nangyari yon? So, anong gagawin nyo? Withdraw. Withdraw. O kaya tanggalin nyo yung magazine nyo. Huwag kayong magdala ng baril. As a gesture na you are still soldiers of the Filipino people. Sakit sa ulo yun, 1 milyon na tao. Grabe, no? Sakit sa ulo nun. Ayoko maging commander sa ganyan. Na ikaw yung naatasan, tapos may order na, balatan mo. Pumutya, tirkasin mo. Lalo nyo gagalitin yung tao. And it will be your end, BBM. It will be your end. The moment you give an order to the soldiers to hurt the Filipino people, it's all over.